guys, ito yung mga nag-uusap ng mga may-ari ng ano. Hello mga guys, ito mga ito yung mga nag-uusap may-ari ng kumpanya. So pakinggan natin yung mga magagaling na may yaman na dito sa Poland. Pero sabi ko kung magda-12 oras, mag-8 oras kami, pabor sa akin. Ayan po. Ayos na yun, 8 oras ako. Ngayon mo ko lang sa kanila kung pabor sa kanila kasi nagwawala. Naghahanap po sila ng ng solusyon para kumita. Ako kasi baka 160 na ako, okay na ako sabi ko. Ayan, 160 million raw. Ito na ako sa sobrang, kaysa lang sa sobrang pagod ka. Ito na may isa. And Hindi kasi anong yan, yung isa 160 million lang kinikita lang yan. O, tingnan mo. Sideline raw. Sideline raw lang. Sideline raw itong business nila. So, ngayon. Yan yung nausapan ng mga Hindi ko lang ang tinatanong yata dito. Tinatanong ako nung kasi may bago akong ano sana. Kasi nga hindi pa naman kami nagko-close deal ng ano ng agency. Ganyan na po. Kailangan Buhay mag-close deal natin muna dito. kami. Pero sa akin na lahat ng data. Data Tingnan ng mo mga po. trabaho. Yan po yung tao Dito na lang. Dito sa Poland. mas mayaman pa kay Elon Musk. Alit na trabaho ba? Pero may kata ka na naman eh. Pero titinan ko muna kasi Ganitong namin si ang plano kwarto. ha? Merong Ayan, welder, merong CNC, tapos merong warehouse, chicken poultry. Yung chicken poultry meron din chicken factory. Pero magkaiba sa poultry, yung iba kasi gusto rin daw ng poultry kasi nga raw parang nasa ngayon weather ka, nasa loob ka lang eh. Tapos yung manok naman kasi hindi naman katulad ng manok sa Pinas eh. Yung amoy naman, Ha? nandun naman sa iyo. Oh, yun yata nasa natin yung ano. ang usapan ng Pero mga meron kasi big mga tao boss. sanay sa amoy, di ba? Oo. Pero ang inari kasi ng mga Pinoy. May mga Pinoy doon kasi may mga Pinoy doon. Tira doon ng mga itlog. Yung mga itlogan. Oo. Kasi kasama sa factory yung itlog eh. Sila nagpapaduty. Sabi ko nga sa kanila kasi, kung hahawak ako niyan, gusto ko, pwede ako makapili ng pwesto na gusto ko. Ibig sabihin niya, ibibigay mo sa akin yung pwesto na hihingin ko sa coordinator. Bawa, dinilay ko siya sa itlogan ng factory. Dapat, lahat ng tao ko, hindi nila ilalagay. Hindi mo pwede ilagay sa iba. Yun ang i-deal ko. Sabi ko, yun ang gusto ko sana na deal. Sabi sa akin, So, ano, ibig sabihin sa isa ka lang. oo. Sabi sa akin, okay lang daw. Kung ganon. Kausap ko rin ko. Katulad dito kay Paulina, dito lang siya sa ikraan. Pakura lang, okay lang. Hindi, pero wala siyang power. May power dyan yung yung gaan kung sa kanila ilalagay. Gets mo? Ang ibig power ng... Ako maglalagay, kumari, ang gusto mo kumari sa freezer ka. Doon ka lang sa freezer, hindi ka nila pwede ilagay sa iba. Pag nilagay kita sa iba, tatanggalin kita, lilipat ka sa iba factory. Hindi ako maglalagay ng tao dyan. Kasi ayaw nila ako sundin eh. Oo. Ang ibig sabihin pala, ang sa core, Ang core kasi, wala silang power. May mga core na may power eh. ang power ng core, ibig sabihin, Hindi, pwede ka sa production, dapat hindi na rin yan. Hindi, pwede ka maging connect. Pwede ka kasi maging connect sa ano eh. Sa Kasi factory. parang sa akin, hindi na pwede yun. Kasi pag binigyan mo na sila ng manpower, so ibig sabihin, oo, ito itatagibigay ko na sa'yo. Hindi Kasi kasi- pagdating ng production, syempre, kampanya ng... Hindi kasi ganito yan. Kung yung tao kasi, ayaw niya pumunta sa pwesto na yan, kapag nilagyan ko ng tao yan, at pinanpunta siya sa pwesto, aalis din siya eh. Oo, yun lang. Gets mo? Kumbaga sabi ko nga, ganito kasi sabi ko sa kanila, if the person doesn't want to work on that place, Yan na po. at doon mo siya Ayan na po. in-stay, Kapag ayaw... I'm going to tell you, within 3 days, you're going to find another job. It's either you lose the people, Yan na po. or you lose the Usapan. people to the other company. So it's better na mag-usap na lang kayo na both benefits. Benefits sa'yo, benefits din sa company. Ngayon, pag dinami siya ng tao doon, yung tao mo doon, hindi aalis doon kasi alam mo na gusto niya yung trabaho. Kapag yan, binigay mo yung sa trabaho, katulad yan, ikaw, sa Croatia,
Di ba doon? Di ba? O, binigay ka sa magaan, pumayag ka. Di ba? O, pinahirapan ka. O, nag-request ka. Di ba? Ano ginawa sa'yo? Hindi ka pinagbigyan. O, ano ginawa mo? Umuwi ka dito. Di ba? O, kung Ako ikaw, talaga, hindi na ako pinagbigyan. Ay, hindi ka na talaga, doon kasi hindi ka na pwede mag-request. hindi nga, pero kung ikaw pinagbigyan ka, di ba mag-stay ka na hanggang 3 months doon? Oo. Yung Yung sinasabi ko. sa magaang trabaho Yung sinasabi kaya ko. yung sinasabi ko sa agency, yung tao, kaya umaalis sila sa inyo, hindi dahil sa ayaw nila sa trabaho. Ayaw nila doon sa pwesto, kasi dito sa trabaho, mayroon silang pwesto na gusto na hindi nila makuha. Ngayon, itanong mo sa kanila kung anong pwesto gusto nila. Kapag yan, binigay mo sa kanila, tumalis pa sila, sirauna na sila. That's their problem. It's not the problem of agency. Mahirap kasi pagka isinabak mo yung tao tapos Kasi mayroon taong, sabi natin, very thin, dadali mo sa buhatan, yung bubuhatin niya, hindi pa na niya kayang buhat, masabikit sa kanya. ginagamit mo ba ito? Di ba? Ay, minsan. Hindi naman ginagamit. Lipit mo Oh. yung pinakaganyan. Ayun, ay naglalagay ko dito sa... Sabi ko, gugulong siya dyan. Di ba, magaan, mapayat, tapos dinala mo sa buhatan na, magbubot ng 30 kilos, di ba? Oh. Eh di, pagbubuhat siya, kasama katawan niya. Bukas na, wala rin yun dyan. Sabi ko, andun na sa ibang factory yan. Sabi ko sa kanila. Kasi kaya ganyan ang style ng co-op yun natin. Salpakan na yung salpak nila. Kaya kung magre-reklamo ka, wala rin nangyayari. Oo, Pwede di ba? mag-resign. Oo. Di ba? Di ba? Oo. No, check, wala siya magawa. Wala siyang magawa, kaya mag-resign. Ano nangyari? Bawas ng tao. Di ba? Kuha na naman ng bagong tao. Yung bagong tao mong dadalhin, asa ka na naman na gugusto niya yung trabaho. Eh, paano kung di gusto, alis na naman. Kuha ka na naman ng bago na naman. Di ba? Ganun ka lang, papalit-palit ka lang. Sabi ko sa akin, okay lang yon. Why? Ako kasi magkakaroon ng commission sa inyo kada bagsak ng tao. Pag umalis siya, may commission pa rin ako sa inyo. So wala problema sa akin. Ang problema lang, yung taong sinalpak ko dyan, mumurahin ako. Sabi ko sa kanya. Kasi pagkakilala ko, binalsak ko dyan, at palbak yan, mumurahin ako ng tao na yon. Pero sa akin, no problem. Why? Because if I give you a person, you give me commission. Tumagal man siya o hindi, may commission ako. Sabi sa kanya. Ang problema lang, kahit 1 day daw siya, kahit 2 days daw siya doon, may commission pa rin naman daw ako. Walang problema sa akin sa commission. Ang problema lang, pag 1 day o 2 days lang yan, kinabukasan, mag-message sa akin yan. They going to angry with me. Sabi, baka murahin pa ako niya, sabi ko sa kanya. Kaya sabi ko sa kanya, Kala siguro nila madali magdala ng tao. oo. Ganun lang nila kasimple. Pag nakakuha sila ng tao, salpak nila. Dati kasi, sabi ko, nag-recruit na ako dati. Tumagal na ako sa recruiting dati, umabot ako ng may 2 years. Sabi ko, ganun ang ginagawa ko, kaya yung mga tao gusto nila. Kasi nga, kung saan nila gusto, dinadala ko sila. Pero ang statement ko lang sa kanila, magtatagal kayo niya sa pwesto na yan. Kasi ginusto niya yan eh. Meron isa nga, gusto niya doon sa babaho, doon sa sabitan ng manok. Ang baho doon, pero ang laki ng sahod doon. Mas, parang may plus 3 siya doon, per slotty, per hour. Tatsagaan niya, basta magaan ang trabaho. Okay lang naman daw, tsaka naman daw siya sa babaho kasi galing daw siya sa bukid. O, dinala ko siya, tumagal siya doon. Kasi malaki pa na yung malaki na kukuha niya eh. Sahod niya eh. Oh. Yung sinabi, pero ako doon makatagal doon pre. Pagka sa oras lang, out na ako doon eh. Pass out na ako doon. Sabi nila, bulantang gulay daw ako, nakapass out ako, nakaganon eh. Paano kasi, yun pala, siya kasi, may poultry hand daw siya sa probinsya. Kaya sanay siya sa amoy ng manok. Tsaka mananabong daw siya kasi. Kaya nag-aalaga pa, hinahapos siya pala yung mga manok. Kaya pala, sanay siya sa amoy ng manok. Sabi sa akin, parang si Dudong pala, parang Dudong yun eh. Ganun, sanay sa manok. Kaya sabi sa akin, sige, dali mo ako, Brad, dun sa sa payan. O, dinala ko siya doon. Diba? Ganun lang yun. Kala siguro lang po, or ganun lang magdala ng tao. Ganun kasi. Yung kala na agency, ganun lang magdala ng tao. Sabi sa kanila, okay lang. Ngayon sabi ko, bigay sa akin yung mga trabaho, pag-aaralan ko muna yung mga trabaho, sabi ko, titignan ko muna yung mga kung magkano yung salary. Ang pinakamalaki salary sa welding eh. Oo, mahirap talaga. 42. Kailangan na, hindi pa spadong kamay mo. Hindi pa nag-increase yun 42 na. 42 ngayon, mag-increase pa yun. Mag-increase pa yan. Pero gross yun Kasi gross natin next, 32 na eh.
ang gross nila 45 sa welding. Tapos yung forklift nila, ang gross, ano yata, Pwede ba yung dadagdag mga 5 something ata? 37 sila. Hindi, ng government. Ano, Idadagdag next year. yata oh. Nasa 5 Kasi something. ang Bakit welding, nagiging- ang forklift daw, 42 na eh. Next year is nabi sa akin. Nakita ko sa news nito eh. Kasi sinabi nila sa akin, sabi ko parang mababa pa yata. Sabi ko, mataas yung salary? But sabi ko, ito na ba yung salary? Sabi niya yung salary ngayon, di pati tataas next year. Bibigyan daw nila ako ng ng increase daw next year. Sabi ko, sige, sabi ko, titignan ko muna, sabi niya kayo. Sabi ko, ipapost ko na lang to pag oras na okay na, baka next year na. Sabi ko sa kayo. I-post din ko muna yung ano. Buong Europa naman nagtataas yearly, ano? Ha? Buong Europa. Buong Europa, pero depende sa ano. Depende lang sa inflation. Pagka tumaas yung bilihin ng medyo mas mataas, tiyataasan nila yung sahod. Pati rin daw ng ano ng... Dati hindi nagtataas yung local eh. Dati nagtataas lang yung... local lang pala nagtataas, hindi nagtataas yung mga ano, foreign. Eh ngayon, marami na kasing foreign ngayon, nagtaas na rin sila. Kaya nag-open na. Kaya sabi ko dun sa kasama, mas maganda pag oras na ano, sabi ko. Sa Italy may 13-month pay. Ha? May 13-month pay. May 30-month pay kung ikaw ay regular ka sa trabaho. Basta lang sa gobyerno, sa ano ka, kampanya ka nagtatrabaho. Kaya nga. Pero kung part-time ka, wala. Yung partner mo na. Wala nga. Tsaka kung wala kang papel doon, wala. Actually, kahit sa company ka raw eh, basta wala kang papel, wala kang 13 months. Basta yung ano, tawag nito, basta accepted ka ng TRC mo, hindi expired. Hindi, ang problema raw kasi, ganito kasi yan, yung TRC nila doon, ina-accept nila doon kasi nga, ikaw hindi ka papauwiin. Hindi ka papaalisin. Pero- Pero legal kang magtrabaho doon. Hindi legal pre. Illegal kang tatrabaho doon, pero legal ang pag-stay mo. Yung sa pag-stay lang. Kasi nga, ang papel mo kasi, Poland, hindi Poland. Italy. Pero ang papel mo is Italy na TRC, legal ka mag-work, legal ka rin mag-stay. Kaya nga sabi nila, hindi ka papauwiin. Kasi illegal ka mag-stay. Kasi nga, European country. Yung kasi sabi na sa akin dyan eh, pinapaliwanag nila sa akin na, di, nasa ano ka, nasa France ka, may ano ka, may TRC ka, legal ka nga, legal ka mag-stay sa France, pero hindi ka legal mag-work, illegal ka nag-work. Pero tinatanggap na niya doon kasi nga, may TRC ka. Once na TRC mo napaso na yan, at nahuli ka sa France, papalayasin ka. Kaya ginagawa ng mga nasa France, bumabalik sila ng Poland bago mag-expired para magpa-renew, or hindi na sila balis ng France, nagtatagunan lang sila para na mahuli ng pulis. Sabi ko. Hirap yung gano'n. Kaya nga kailangan, bago matapos yung 3 years mo, makakuha ka ng France na TRC. Yun ang inahabol nila. Ngayon, pag hindi sila nakakuha, 6 months bago mag-expired, bumalik sila sa Poland, mag-a-apply sila para magpa-renew ng TRC. Ngayon, alam na nila ng Poland dyan. Kaya ginagawa ng Poland, pag tumagal ka ng 1 year wala ka dito, automatic, hindi ka nire-renew ng TRC. 1 year ka wala sa Poland, hindi ka nag-work, wala kang taxes, wala ka lahat. Automatic, hindi ka nire-renew. Nakikita kasi nila yung sa data nila eh. Hindi, sa ano pa lang, sa tax pa lang, makikita niyo. Kung nagbabayad ka ng tax. Ngayon, ang mangyayari na lang, papa-abogado mo. Ilalaban na abogado. Yun ang medyo malaki-laking babayaran mo na. Yun yung si ano, di ba yung 6 months si Gamo, 6 months lang yun pa rin, okay pa yun. Pero, hindi, ba narinig ko, pinalapad sa akin. Pinaayos sa attorney. Pinalagan na kagad, 6 months pa lang. Pinalagan daw yun. Kasi ang alam ko talaga, 1 year talaga pinapalagan nila eh. Pinalagan na daw yun. Kasi ako nag-6 months ako, hindi ako pinalagan eh. Ayun, nawala siya. Diba? Yung kasi sabi ko, kasi papalagan ka, kasi pag nagpa-renew ka ng TRC mo, papalagan ka. Sabi, ba't 1 year na wala dito yan? Kung titingnan mo, sako pa rin. Hindi naman nag-resign siya sa milk partner. Kaya nga, ang problema kasi, nawawala ka ng matagal. Kasi alam nila kasi, ang ginagawa ng Pilipino dito, nagpapati-TRC dito, nagtatrabaho sa ibang lugar. Kasi alam nila malaki sinasahod.
Kadalasang pinupuntahan, di ba, France, tapos bumabalik dito. Dati nagagawa nila yan dahil dati content pa yung Pilipino. Eh ngayon marami na. Nahuhuli na sila. Kaya sabi ko nga sa kanila, kapag pupunta kayo ng France, kaya meron kayong kakilala dito sa Poland na nagbabayad ng tax. Babayaran nyo na lang. Katulad ng ginagawa nung ex-girlfriend ko dati na ngayon nasa Spain. May nagbabayad ng tax niya dito. Binabayaran niya ng ng 2,000 euro. Laki. Ha? Laki naman. Hindi, 2,000 euro, isang taon na yun. Kasi binabayaran niya yung buong taxes. Tapos nababawi din niya kasi nakukuha daw niya dito almost Saan niya? Direct to pay? Ha? Direct niya? Hindi, may kakilala siya agency. Oo, dapat yun, para doon itama niya yung... Tapos yun sa agency, binabayaran Hindi din ba daw. natitrace ng... Hindi, minimum pay. 8 hours ng pasok niya. Tapos parang 8 hours ng pasok, parang binabayaran niya dahil sa niya na taxes na sa araw. Parang nasa 1,000 zloty yata. Wala pa. Hindi ba nakikita sa working permit nila yan? Ha? Sa working permit, nakikita pa nila. Binabayaran din niya. Nakalabi ng bata. Basta ang sabi niya, Lahat ng galaw, no? basta ang sabi niya, overall lahat daw, almost sabihin mga nasa 3,500 euro. Laki. Pero ang nababawi daw niya 2,000 euro. Kasi pag nag-tax refund naman siya, 12,000 na kukuha niya. Pag nag-income tax niya, di ba? Bawi din daw niya lahat. May nawawala sa kanya, almost 1,000 euro, pero okay na raw yun, sabi niya. Ano na yun? Ha? Hindi, ano na yun? 1,000 euro per year naman yun. Sabihin din, 1,500 per year, okay na yun. Kasi nare-renew mo naman yung karta mo eh. Marirenew niya yung karta niya. Kunin lang talaga habol mo. Oo. Sabi niya. Kaya nga sabi ko sa kanya, ganun gawin niya. Kaya ganun ginawa niya, kinausap niya sa agency. Agency binabayaran niya. Agency nagbabayad. So every year nagkatrabaho daw siya dito. Tapos nagbabayad ng tax pero wala naman siya sinasahod. Binabayaran na nila yung tax. Ang maganda yung bayad pa rin yung pension. So kahit nasa France daw siya, pag sakaling magpe-pension siya dito, may pension pa rin siya. Kaya sabi niya sa akin, sabi ko pwede mo babaan yung pension mo eh. Sabi pero okay lang daw, sabi niya titingnan daw niya. Wala pa 300 binabayaran sa pension eh. Parang 200 plus lang binabayaran daw niya. Basta ang salary niya almost 2,000 lang daw eh. Kaya nakasala siya pag tumataas ako dito. Kasi lumalaki na binabayaran niya. O, natuwa. Nasipikon daw siya. Ano ba yan, Mike? Tuwasan naman salary dyan. Sabi ko, oo. Sabi niya, Hindi natin lumalaki din. lalaki na naman yung tax ko. Babayaran daw, lalaki na naman daw. Sabi Pero niya. sir, pasalamat ka, nabigyan ka ng MP ng 22. Sabi sa kanya. Reset. Sabi, hindi, kung pag 32 na tayo niyan, pre, may chance na 20 na sa makukuha natin dyan. Okay, pasalamat tayo na magbigyan tayo ng May chance 22. na. Pag libit ko, sampalin mo na yung MP na yan. Pag libit ko na siya, sampalin mo na yan. Ang bahay, siguraduhin mo na lang, 600 na next year. Oo. Ah. Kaya nga eh. 600 na Pagdating yun. ng July, Pag tumaas, 650 na yan. pag tumaas yung, automatic yan sa MP, pag tumataas yung sahod mo, tumataas yung bayad ng bahay. Kasama yan. 100 Parang yan. kasama sa inflation daw yan eh. Ang Kaya sabi naman naman sa eh. MP, nagmamahal daw yung bayad sa bahay. Eh di wow. Alam mo nga nila. Kaya pagkataas niya, automatic yan. Kung naiintindihan lang natin ang salita ng pulis, wala. Kaya nga sabi nila, Marami silang narinig. Tumataas ang ang bayarin. Bumababa oras mo. Grabe. Ano nangyayari sa ganito? Hindi kasi ganito yan. Alam mo kung bakit gusto ka na maka okay lang sa akin na maka 160, maka 180. Kasi marami talaga nagsasabi niya, pag below 200 ka, mas maliit binabayaran mo yung tax. Below 200 hours. Below 200 hours ka. Alam mo bakit? Kasi raw, hindi mo na-meet yung requirement nila. May tax pa rin. May text pero mababa. Kumbaga, ganito yan, bibigyan tayo example. Sa 250, sasahod ka ng 6,000. Ay, magsasahod ka ng gross na 6,000, kuhain lang 6,000. Makakakuha ka ng 4,000. Sabi natin, sa 250. Sa 180,
mag-gross ka ng, sabi natin, mga 4-5. Pero makakakuha ka ng 3-5. 1,000 nakakaltas sa'yo. Kasi useless pa rin eh. Ang magbabayad ka pa rin ng bahay, pareho, hindi naman actually tumataas rin. Yung tax na yun, nakukuha mo rin pabalik eh. Hindi. Hindi mo na nakukuha yung pension. Doon na nakukuha mo na, alam mo kung yung binabayaran na 10%. Pero yung iba na medical, hindi nakasama yan, pre. Pag mababa ang oras mo? Ha? Hindi, di ba may kaltas yan? Tatlo, kinakaltas sa atin, 4. May kinakaltas sa atin na pension. Pangalawa, yung tax natin. Yung pangatlo, medical. Yung pang-4, sa karta. So, kapag pag hindi ka umabot ng 200, anong bumababa doon? Ha? Anong bumababa doon? Yung 4 na bumababa. 4 bumababa. Bawa, katulad yan. Kapag oras na na nasa 6,000, ang makakaltas sa'yo, almost, parang sabi natin mga 30%. Pero kapag oras na 25% na lang. Kumbaga, malit sa sasaurin mo kasi malit kinakaltas. Malit. Di, parang ikaw rin nagtitis eh. Parang Kaya hindi rin worth it rin na di ba? Maliit ang bawas nga sa 4 na yon. Pero yung binabayaran mo pa rin, hindi naman nila nababawasan. Syempre yung cost of living mo, paano na yun matitira sa'yo? Useless. Hindi. Di mas mabuting kumuha ka na, ibayaran mo na yung mo, 4 na tama, basta tumataas yung oras mo. Yun ay kung kung ito na pagkakakitaan mo. Oo, di ba? Yun lang Katulad kung may gagawin ka pa na iba. Mahirap nga yun. Hindi naman ganun lahat po posibleng Kaya nga. Tsaka yung problema kasi yan, pag sinasagot mo naman kasi dyan, yung katawan mo din nagkakaproblema. Pwede Minsan nakakapasok ka na 5 araw minsan, katulad nung kasama ko isa. Sagad-sagad siya, minsan 16 hours. Pero the next week, 3 araw, 4 araw hindi papasok. Kaya nga, hindi naman sa ganun. Pwede ka naman mag-absent eh. Hindi naman sila nagbabawal yata na, bawal ka hanggang 5 absent lang, ganun. Kaya nga, sabi sa kanya, maintain mo na lang yung 8 oras. O maintain yung 8 oras, okay lang. Yun. Ganun lang. Part-time sa sakibab. Pagka kaya ng katawan niya, part-time sa sakibab. Problema lang kasi dito kasi pre. Malayo. Malayo tayo. Yun ang mahirap rin. Kaya kasabi ko sa'yo, kung meron kang option, nasa iyo ang option. Kung magpapasagad ka, nasa iyo na yun. Pero kung kung sakto ka lang, okay lang. Katulad nyo sa'yo, ilang oras ka trabaho dyan? 16 oras, plus may hatid ka pang pagkain. Tapos kalahati lang renta mo dito. Tapos yung mga permit mo, dinadala ka lang dito ng mga permit. Tapos may nag-aasikaso ba yung naghatid ng pagkain. Ng delivery ng papuntang Bedrong Kamay. Putang ina, di mo na. Kasi wala ka naghatid ng pagkain. Okay lang yan. Diyos ko po, ikaw talaga. Hindi kasi sabi ko nga, pag oras na may option ka kasi. Ako kasi ayoko talaga sa akin naman kasi mabang oras o hindi, walang problema sa akin. Kasi hindi ako nagpapadala sa Pinas. Tignan mo. Siyempre iba-iba pa rin eh. Ang hirap rin. Sila kasi nagpapadala sila sabi ko sa Indonesia nagpapadala sila. Ang kaibahan lang ninyo sa akin, ako hindi ako nagpapadala sa Pinas. Sabi sa kanila. Mahirap kasi maganda sa palaran na oras kasi nahabol ng mga Muslim tao. Sabi ko nga sabi na sa akin, baka raw magkaan daw kasi natanggal yung isa. Baka magtanggalan daw. Sabi sa kanya, pag nagtanggalan dito pre, ako una magtataas ng kamay. Sabi sa kanya, pag nataas ako kamay, okay lang tanggalin ako. Sabi si Paulina, 6 months ako dito, magkatrabaho ko online. Sabi sa akin, magkatrabaho ko na online. 6 months ako dito. Kasi nung nandun kami kasama kami nito, nagpunta sila dito. 2 buwan kami walang trabaho doon. Sa online, kumita pa ako ng $1,000 2 buwan yun.
Sa'yo yun, may abilidad ka kasi, andyan dyan, may support, wala ka pala, so andyan dyan business mo, photography lang, online, paano yung iba? Kaya nga, Oo. sabi ko sa kanila, yung sinasabi nila sa akin na magkakatanggalan, ako ba mismo magtataas ng kamay? Sabi sa kanila, pauna na ako kung gusto ninyo. Para kayo, safety na Ang nga raw, kayo. magpapalit ang management raw yan, ha? Kasi yung mapabalik kasi ng management. Ang problema nga raw kasi, baka ang retain lang daw sa amin, 15. Hindi ko lang daw 15 lang daw. So kung 15, walo matatanggal sa amin. Ito, Wala ang malilipat pala. Hindi matatanggal na malilipat na yung pwesto. kahapon ko lang At ngayon, narinig kung wala, yun, ha? sabi ko, paano ko walang pwesto malilipatan? Maybe out. Kasi kung wala ka malilipatan pwesto, walang tatanggap sa'yo, ano gagawin mo? Doon ka sa labas, magkalkalin, kalkalin mo sa labas. Di ba? Sabi ko, wala nang gagawin dyan. Sabi sa kanya na. Oh. Ilat ang pwesto, puno pa. Grabe talaga mo. Ewan ko lang kung sa amin lang, pre, ha? Ewan ko lang kung sa amin lang, kung kasama sa freezer o dito sa distribution, hindi ko lang alam.